po ay manunungkulan lamang 1 taon at kalahati. Ganon din po sa Commission on Appointments. Manunungkulan po ako ng 1 taon at kalahati. And it is my intention to honor an agreement. In fulfillment of a sacred commitment to serve as Blue Ribbon Committee Chairman and member of the Commission on Appointments for a concise term of 1.5 years, I find it both a duty and an honor to uphold the essence of a prior agreement. This decision is rooted in a deep-seated belief that public office demands fidelity to pledges made. Ang pagtupad sa kasunduan ay nakabatay sa aking malalim na paniniwala na ang pangako na maglingkod na maikling panahon ay isang sagradong tungkulin sa paglilingkod sa bayan na dapat tuparin. It is my intention to honor an agreement. Okay. Pakibigay na lang yan. No need for me to Tender ng resignation as Blue Ribbon Committee Chairman. I refer to statements given by the Senate President that this should be given in a plenary. And I understand the next plenary session would be on January 22. But just the same, uulitin ko po, it is my intention to honor an agreement. Sir, but you are open to extending that agreement to another 1.5 years. Uulitin ko po, dalawa po yung kasunduan. Una, for me to serve as member of the Commission on Appointments for 1.5 years, which will expire at the end of this year. I will honor that agreement. Are you Pangalawa, yung agreement to serve as Blue Ribbon Committee Chairman for 1.5 years. I intend to honor that agreement. Na sinabi ko kanina, ito po ay isang sagradong tungkulin na sundin, tuparin ang isang pangako. Sir, kung mag-o-offer With the Senate leadership. Sir, kung mag-o-offer po ang Senate President, It will be discussed by the leading in- plenary, but then again, ito na yung kasunduan, susundin ko po. So, meaning i-honor hanggang kailan ka po mauwi? Kababanggit ko lang po, katapusan itong taong ito, yung term ko based on the agreement sa Commission on Appointments at as Blue Ribbon Chairman, Blue Ribbon Committee Chairman. Tumutunog yung ano. So, hanggat wala pang kahalili, nandun pa ako in transition, and I will endeavor to have a seamless transition and to assist whoever will be the replacements for both seats. Nais ko lamang sigurong ipaabot sa inyo na sa ilalim ng panunungkulan ko, we spent 67 hours, 41 minutes of public hearings. We have 358 resource persons, 3 committee report, at halos himayin po namin ang 3,007 pages of transcript of stenographic notes, 420 pages of committee reports, which led to the indictment of 13 individuals, specifically doon po sa laptop deal. Kung matatandaan nyo, hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan. Karamihan po dito ay meron pa mga hold departure order at ito po ay masusing hinahawakan na ngayon ng Office of the Ombudsman. Pangalawa, ang una pala, kung matatandaan nyo, yung sugar importation deal which led to the resignation of the then Executive Secretary, the removal of several members of the Sugar Regulatory Administration. Kabilang po ito sa mga nagawa ng inyong Blue Ribbon Committee. At pangatlo, bagamat hindi nagkaroon ng final approval yet, but it led to the filing of several bills. Ito po yung vaccine procurement. Ito yung tinatawag na, yung sinasabi nila dati na, ito po yung sinasabi nila na non-disclosure agreement. Marami po tayong na-file na mga batas
patungkol dyan. At kung iisa-isahin ko, Senate Bill 2272, amending the procurement law, providing for the requirements for full transparency in the supply agreements, in the purchase contracts entered into by the Philippine government. At yung Senate Bill 2273, requiring the participation, ito, ginagawa na, kahit hindi pa approve yung batas, of the Office of the Solicitor General in all contract negotiations with foreign governments, corporations, entities, etc., etc. At ganun din po yung patungkol po sa pag-abolish ng PSDBM. Bagamat hindi pa nagagawa, ito po ay naging bahagi rin ng mga bills filed in relation to the DepEd laptop deals at maging yung Senate Bill 1803, yung patungkol po sa joint agreements, kung natatandaan nyo. So, ito po yung tinahak ng Blue Ribbon under my term. Kabilang din po yung pagbubukas at ngayon ay ginagawa na rin ng LTO. Bumasok sila sa isang pribadong donation para po mapabilis yung pag-i-issue ng mga lisensya at mga plaka. So, yun po yung latest sa Blue Ribbon. Sir, paano kung dahil sa maganda mong performance as Blue Ribbon Committee Chairman, ang maging sentiments ng majority, i-retain ka as Blue Ribbon Committee Chairman? Hindi na po siguro ganun ang usapan. Nabanggit ko yung ulitin ko, and I've given you a copy of my short statement. It is my intention to honor an agreement. So sa resumption ng session sa January 23, formally 22 ba? 23. 22. 22, formally sa plenary ho, Yes. i-manifest nyo yung Yes. pagbibitiw nyo as Yes. No. Hindi dapat pagbibitiw ang sabihin. Honor the agreement. On two, relative to two committees, Commission on Appointments and the Blue Ribbon Committee. And right now, sir, meron na bang interesado na pumalit sa inyo sa Blue Ribbon? Hindi ko alam, nababasa ko lang sa social media nung ako'y wala dito. Hindi ko alam na ako pala yung pinag-uusapan noon. Nababasa ko lang sa mga news items. Pwede pong, can you enlighten or ma-recall lang po, sino po yung mga nag-agree na until end of this year lang po? Senate leadership. During a caucus, sir, or? During the formation of the committee chairmanships. Kasi nakalatag yun eh. Sir, bakit nagkaroon ng ganong agreement? Nahirapan po bang hanapin or? Hindi ko alam. Marami. Wala bang ibang may gusto nung time na yun, sir, na mag-Blue Ribbon Chairman? Hindi ko rin kasi masabi. yun. Hindi ko na ma-recall. But you agreed to it then because you also I want to help. to... I want to help the Senate leadership. I want to help the Senate administration in fast-tracking the formation of various committees para bagong administrasyon, bagong executive, bagong Senado, so para mabilis na. Sir, nabanggit nyo kanina ang dami nga pong naging accomplishments nga ng Blue Ribbon Committee. Sir, don't you see the need na ipagpatuloy yung mga nasimula na yun? Or nagtitiwala kayo dun sa papalit sa inyo na kayang ipagpatuloy? Nagtitiwala ako na marami may kakayahan at kung mauunawaan nyo in the present context, binigay pa sa akin yung chairmanship ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na sa palagay ko ay kailangan kong tutukan at bigyan ng buong puso at panahon dahil sa palagay ko po yung usapin ng maritime zones ay napakalawak at ito po ay sa tingin ko ang sasakop sa mga darating pang oras ng mga susunod na administrasyon. Yung usapin po natin sa West Philippine Sea. Yung usapin po natin magiging usapin po natin sa Benham Rice. Yung mga padating po nating agreements, yung RAA with Japan, RAA with other countries. Ito po lahat ay nakapaloob doon sa ongoing challenges. Opening statement ko kanina, yung nangyayari ngayon sa Ayungin Shoal. So, gusto kong tutukan po yung Maritime Zones Law. Ngayon, kadarating ko lang, sinalubong na ako ng isang confidential ito, kaya hindi ko pwedeng buksan letter
coming from the Secretary of Foreign Affairs. Hindi ko pwedeng buksan sa inyo, pero napakahalaga po nito. Patungkol po ito sa ating patuloy na hidwaan sa West Philippine Sea. Sir, paano yun? Ang mangyayari, i-maintain nyo yung justice at saka yung special committee. Yung Maritime Zones Committee. Kasi para sa akin, napakahalaga po nito. Hindi lamang para mabalangkas yung tamang batas. Nasa palagay ko, January matatapos natin yung una, yung Maritime Zones Law. Pati na rin po yung Archipelagic Sea Lanes Law. So, Ano po yung meron na? May pending ko ba kayong maiiwan sa Blue Ribbon? sa Blue Ribbon, ang nakapending ngayon ay yung irrigation. Nakapending yung irrigation sa kadahilanan yung mga kinukumpile pang ibang ebidensya ay hindi pa dumarating sa lawak nito na nalubak tayo doon sa Balog-Balog Dam na nagbukas na rin ng kaisipan sa ating mga kababayan na halos 50 taon na pala ito ginagawa. At sa tulong din ng ilang mga members ng committee ay marami pa hong nabuksan. Yung dam pala sa Bustos, o kung hindi Bustos, Ipo, ay rubber dam lang pala yon na nagdudulot din ng pagbaha pag malakas ang ulan dahil yung rubber ay nagka-crack. At marami pang iba. Pero ngayon, sa mga lumalabas na balita, at ito rin yung gusto ata ng Malacanang, yung ibang dams ay gustong gamitin bilang source na rin ng energy, ng enerhiya. So, evolving lahat ito. So, mahaba itong NIA investigation. So, isasalin po natin sa kung sino man ang papalit lahat ng kahong-kahong dokumento patungkol dito. Sir, paano rin po? Kayo po ay bababa as chairman, pero paano kayo maging vice chairman o totally wala? I can serve in whatever capacity, even as a member. Hindi naman po tayo namimilit ng posisyon. Hindi po tayo namimili na kung ano yung dapat hawakan, kung saan po tayo dapat po pwedeng makapagsilbi. At marami pa ho tayong iiwan. I hope to file within the day or tomorrow at the latest an amendment to the Senate rules concerning investigations. May bago po. So, kung matatandaan nyo, doon sa formally, naglabas ang Supreme Court ng desisyon na parang ginugupit yung binabawasan yung karapatan ng Blue Ribbon tungkol sa pag-i-issue ng contempt citations. So, ang atin pong ifa-file na amendment, kung hindi nga ngayon, bukas, ay ginagawa na rin naman natin. Kung matatandaan nyo, kung matatandaan nyo, no offense to others, nire-respeto po natin ang karapatan ng mga testigo sa Blue Ribbon. Yun po yung gusto nung formally decision. Pangalawa, kung matatandaan nyo, ako po yung kauna-unahan nagbigay ng karapatan sa mga abogado, sa mga humaharap sa Blue Ribbon pagkatapos ng isang hearing na mag-submit ng memorandum. Hindi po ito nakuha ng Supreme Court decision. Kasi ang sinasabi ng Supreme Court decision, bigyan daw ng due process. Ano pa bang due process ang kailangan? Pinapahintulutan na nga natin mag-submit sila ng memorandum. Lahat po ng, hindi lamang po sa Blue Ribbon, pati sa Committee on Justice. Allowed na sila, yung mga abogado nila, allowed mag-submit ng memorandum. Hindi po ito ginagawa noon. Ngayon, ifo-formalize natin ito, hindi lang sa pagtupad doon sa Supreme Court decision ng formally, kung hindi bilang pag-legitimize na maging bahagi ng Senate rules. Submission of memoranda, plus the right to answer and the respect that should be given to witnesses, which is enshrined in our Constitution, by the way. Sir, clarification din lang, sir. Yung sa agreement, yung agreement in chairing the Blue Ribbon Committee, sir, yung po ba ay agreement ng both parties o kayo yung nanghingi na 1.5 years lang ako and then bibitawan ko? Palagay ko agreement with the Senate leadership. Kasi sa natatanda ko, nagkasundo na ganon kasi gusto ko nga maka-hit the ground running na yung new Senate leadership as well as the
new BBM administration para organize na lahat. Yun ang gusto. Sir, wala pong ibang reason or motivation to relinquish yung position niyo sa Blue Ribbon? Ngayon, ang nakadagdag na reason is my desire to really fortify, solidify our claims pursuant to the 2016 arbitral ruling. Gusto kong maraming mailabas itong Special Maritime Committee na napakahalaga, hindi lamang para sa ating mangingisda, kung hindi pati sa ating national security. Sir, para po din maging fair, pakisagot lang po, sabi po kasi ni SP, part ng consideration that they take now is your re-election. Kasama na rin po yun, kung matatandaan nyo, noong Senate President si Coco Pimentel, part ng consideration niya sa pagbaba, magpiprepare na rin daw siya. Kung natatandaan nyo pa yon. So kasama na po lahat yan. Kasama na po yan sa evolving contextual conditions. Pero ang mahalaga sa akin ngayon, pagtuunan ko rin ng pansin itong West Philippine Sea. Kadarating ko lang, ma'am. Jet lag pa ho ako. Tinan nyo yung mata ko. Wala pa ho akong tulog. Napa-attend lang ako ng Christmas party kagabi ng Vice Mayor's League of the Philippines, kaya lalo ako nahilo. Ang una kong nakaharap to patungkol dito, kayo. Wala pa ho ako nakakausap. Wala pa ako nakakausap. Ewan ko kung may katungkulan ako mag-recommend. Pero ano requirement po ang dapat? Your exposure. Yun ang gusto ni ng Senate leadership, abogado. Apat po yung lawyers natin ngayon, di ba? Pang-lima ka, sir. Si magkapatid, Cayetano, si Angara, at saka si Senator Cheese. Senator Coco, minority nga pala. Minority nga pala. Tingnan natin kung ano mangyari sa 22. Sir, sabi mo yung sa NIA, hindi mo pwede i-extend mo para at least ma-cover mo din the same way na in-investigate yung laptop para mas may kapupuntahan din. Gusto niya mag-hearing tayo sa January. So, agad-agad. Tingnan natin kung present pa yung mga committee members, available sila. Sir, kasama po sa naging concern ninyo yung sinasabi na yun daw mga dating Blue Ribbon na... Hindi naman. Si Joker Arroyo, okay naman. Di ba? Sila, God bless his soul. Hindi naman. Sir, kayo ba? Sorry sir, mag-aano yung issue lang ako. Change topic na. Natutroll din pa kayo sa social media dahil dun sa mga stats nyo tungkol sa West Philippines. Hindi ko na nababasa yung iba eh. Hindi ko na ano. Basta ginagawa ko lang yung what is good for our territory insofar as our sovereignty, independence would be concerned. Plus ngayon, uma-advance na ako. Ang hawak ko na ngayon yung profile ng proposed reciprocal access agreement with Japan. Hawak ko ngayon. Pero hindi ko pa mabubuksan sa inyo. Kasi baka binabalangkas pa rin. Kanina sir, may binanggit si Sen JP na meron destabilization lahat against the Marcos administration, supposedly funded by the Chinese government. Kasama din dito sir yung orchestrated attacks against senators na anti-China yung stand. May mga ganun information dito kayo nakuha sir? Hindi ko alam kung saan nakuha ni respect the statement coming from Senator JB. Hindi ko alam kung saan galing. So, dapat aware lang, cautious kung ano yung mangyayari. No one can prevent. Sir, ang paniwala mo po, pagka hawak mo pa yung Blue Ribbon, tapos hawak mo pa yung panibagong committee, hindi mabubuhos yung galing kasi madadivert. Akala ko kasi yung evolving akala ko yung bagong committee, madali lang yung trabaho. Lahat nung nangyayari sa West Philippine Sea, doon ni-refer. May banggaan, may water cannoning, or refer to the Special Maritime Zone Committee. Pati yung, ang hindi lang na-refer doon kasi hindi pa created yung laser beam. So lahat doon papunta yon. So talagang tatambak yon.
So yung laman ng mga mangyayari sa Ayungin, Siol, sa Baho de Masinloc, doon lahat pupunta yon. Di ba? Yung executive branch, bumuo pa ng isang national task force on West Philippine Sea composed of several agencies just to address this. Talagang dapat tutukan to. Sir, sabi ni Presidente, Mm. we have to change strategy in countering Chinese aggression sa West Philippine Sea. Kasi daw yung diplomatic efforts natin doon nagagawa. So ano yung sa tingin ninyo na dapat na bagong strategy yung katapad ng gobyerno? Hindi ko alam pa. Mahabang protracted engagement ito sa West Philippine Sea. So it has already, kung tutuusin mo, I was aware of an incident, kung hindi ako nagkakamali, 1995 to bata pa yung iba sa inyo, pero wala ako doon. Kung matatandaan nyo, sina Arnold Clavio ay nagpunta doon sa kinatatayuan ngayon ng Mischief Reef. Sakay sila ng isang naval vessel, Philippine Navy. So wala pa doon yung Mischief Reef na tinatawag ngayon isang fortified city ng China. So tinataboy-taboy lang sila. Sila yung sinwarming, maliliit na bangka ng milisya ng China. Pero sila yung pinakamalaki. Kasama nila noon si General Tanyega, Charlie Tanyega. Panahon niya ni Presidente Ramos, God bless his soul. So maraming media personalities na nandun. Ang pinakamalaking barko, tayo noon. Mga barkong pangingisda lang yung China. Ngayon, buo na yung island na yon. Ano yung gagawin natin? Bala kong isama yun doon sa Maritime Zones Law. That islands are artificially constructed and illegally occupied shall remain part of Philippine jurisdiction. Di ba? So kahit tinayo na nila yon, kahit occupied nila, pag-aari pa rin natin yon. Sir, ano yun? Parang, kaya nyo rin siya ipaprioritize. Request din ni President Marcos na tulungan nyo yung administration to come up with this more defined maritime zones. Yung maritime zones law natin, 3 decades in the making. Huling-huli na po yon. Halos lahat ng mga bansa, meron na nun, tayo na lang ang wala. Naipasa na nga sa lower house eh. So, yung Senate, kailangan mahabol natin ito kasi isa ito sa mga armas na pwede nating gamitin diplomatically. Sir, si President Marcos po, nagsabi na po siya na hindi kailangan ipa-recall. Ibang topic to, no? Opo, sir. Ah. Sa kay Ambassador Wang naman po, sabi po ni President Marcos, hindi kailangan ipa-recall si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, kasi ginagawa niya lang daw po yung trabaho niya. In relation po to dun sa policy. Recall should be done by the sending authority. Yes, sir. Bali, Kung sino yung nagpadala, siya yung magre-recall. Binabawi. Di ba? So, hindi natin kayang i-recall yung Chinese ambassador talaga kasi hindi naman tayo nagpadala nun dito. Ang kaya nating i-recall yung Philippine ambassador to Beijing na nung nag-uusap kami, lumindol, natatandaan nyo. So, go on with your question. Kasi earlier po si Senate President Mig Subiri and si Senator J.B. Ejercito, I think they made that appeal kung pwedeng pabalikin na lang sa China si Chinese ambassador dahil hindi daw po nakakatulong dun sa sitwasyon sa West Philippines, nakakasama pa raw po. But si President Marcos said, hindi nga po ipapa-recall or hindi magsusulat sa China to have them recall dahil ginagawa niya lang daw po yung trabaho niya bilang Chinese ambassador. Your take on that, sir? Siguro, tama din si Presidente na yung ambassador tumutupad lang sa utos sa kanya, sa policy directives coming from Beijing. Siguro naman yung with all due respect to my colleagues, yung sa kanila ay parang near declaration of persona non grata kasi hindi na ipapaabot siguro ng tama sa Beijing kung ano yung dapat ipaabot. Pareho pong tama yon, but considering that the President is higher in the totem pole of foreign policy directives, tama din si Presidente
kahit si Yao Ming ang ipadala mo dyan, kahit sino yung ipadala mo dyan, isusunod lang sa direktiba ng Ministry of Foreign Affairs yun, di ba? Kahit sino yung ipadala dyan. So, mahaba pa talaga ito. Mahaba pa talaga ito. But sir, yung earlier call po ninyo na yung Filipino ambassador to China naman yung i-recall, are you still making Yes. that deal? Yes, for consultations. Pumunta na nga, di ba? Pumunta na rito sa office nung lumindol. Kaso mo, ilang araw pa kalindol, nung linggo yun eh. Yung nagbanggaan na sa Baho de Masinloc. Baho de Masinloc ba? Parang bumalik na siya ng Beijing. I haven't heard from him. Oh, yes, he was here. Di ba nando sa office ko nung naglindulan lang. Consultations lang yun, hindi naman po permanently. Yes, consultations. Yun nangyari, I think, consultations. Parang inaantok na ako, Jet lag, sir? palagay ko. May kailangan ba ng letter na signifying na magre-resign na? Siguro to formalize, there should be a letter. But to make it more formal, it can be done through a speech, through a statement on the floor, stating the reasons. Pero wala pong letter as Wala pa. Kadarating ko lang eh. Kadarating. Ano gusto nyo ipaalala or hindi na kailangan yung team kasi mga veteran. Hindi. Ano po gusto nyo ipaalala doon sa next Blue Ribbon Share? Bili na. So siguro ipatupad yung dapat gawin. Laging kilalanin yung pangingibabaw ng Blue Ribbon. At kung makikita nyo, yung sa panahon ko, dalawa po yung nabangga doon eh. One is sugar importation, that was the Office of the President. Executive Secretary noon. Two, yung laptop deal, Secretary of Education, that's also the Vice President. So siguro yung susunod na Blue Ribbon, iayos lahat yung sa pagpapatupad ng pagbabalangkas ng batas, siguro, kahit siguro, sino ang banggain. Sir, yung mga agreement nyo na 1.5 year, verbal lang yan. Yes. Hindi naman pinanonotaryo yun eh. Sabi po ni Senator Robin Padilla na ipag-usap daw sila sa kabilang faction ng PDP naman with yung pala Senator Coco Benitez. Kayo ba sir personally open din kayo na magkaisa lang kayo dalawang faction for Chacha? Chacha. To push for Chacha raw. Sa akin walang yung kung magkaisa, kung ano yung makakatulong sa bayan. Dapat ang tanong mo doon, are you in favor of Chacha? Yun. Yung economic provisions, yes. How about yung sa political terms? Again, hindi ko masyadong nakita ko lang sa cellphone eh. Hindi ko nabasa, anecdotal news reports lang sa akin. Hindi ko nabasa yung, was there a resolution filed? Yes, sir. Meron na? Senator Robin Padilla. Kukuha siguro ako ngayon. Bukas pa ba yung bills and index? Senator Coco, yung sa economic, nagpasa na kayo Nung Public Service Act. Baka meron pang, minabasa rin ako sa statement ng Pangulo, baka meron pang pwedeng idagdag. Sir, are you open dun sa foreign ownership ng lands? bigger. Pwede. 100%. Hindi naman 100%. Oo. Dumating panahon, wala Hindi naman 100%. Siguro limited in scope and limited in areas. Halimbawa, yung mga less developed areas natin na kailangan maalalayan yung agrikultura, siguro doon. How about sir sa tourism? Ayun, kasama rin yun. Pwede mo bang i-pursue yung economic provisions lang na amendments? Tapos yung political, hindi pwede. Siguro kung yun ang kung yun ang tenor noong kung magkakaroon ng joint resolution, dapat sundin. Kung ano yung napagkasunduan, dapat sundin. Mga once ma-open. everybody. Yun ang danger. Pero balik ako doon sa
statement ko kanina, it is my intention to honor an agreement. Dapat siguro kung ang agreement ay economic provisions. Pero sir, ang gusto yata nila, people's initiative dahil malabong makalusot kung Hindi ko ho alam, kadarating ko lang eh. Pero paano po yun? Sabi niyo nga, dapat kung may agreement, economic provision, dito lang. Ano yun? Dapat may i-put that in writing na ito lang ang gagalawin natin. Kung yun lang ang laman ng joint resolution. Di ba? Mm. So dapat define. Yes. Yes. And do you support, sir, yung sinabing Senator Coco, kasi ang House pinupush na parang sila-sila na lang i-left out ang Senate. Pwede yun. Hindi ko nabasa yung kay Senator Coco Sabi eh. niya kasi, Sir, pwede ba yun? Pwede mo bang i-pursue yung chacha ng... Wala kayo. Wala, oo, wala. Hindi ko nabasa eh kasi babalik ulit yun sa interpretation that do we vote separately, do we vote jointly. So balik ulit yun doon. Sir, on people's initiative lang po, ang opinion ni Senator Coco, mga surgical amendments lang daw yung pwedeng gawin through people's initiative. Hindi pwedeng i-overhaul yung entire 1987 Constitution. Do you share the same opinion po na pwedeng... Ano ba example ng surgical? Yung parang... So kung economic provisions, o di yun nga. Corrective lang daw, sir. Kunyari, may i-correct lang sa isang provision, ganun lang po. Pero yung overhaul... Parang merong contrary opinion yan. Hindi ko lang maano. Parang merong contrary opinion yan na... Sir, sir, kung... Kasi yung mode of amending the Constitution, specified naman yun doon. Diba? Hindi naman naka-specify na once you apply this mode, just a limited amendment can be done. Walang ganun eh. Sir, sa inyo, anong mode ng... Ang, kung ipo-pursue yung chacha, anong mode? Basta yung may involvement ng taong bayan. Basta may involvement. Either yung Constituent Assembly may involvement din ng taong bayan eh. Kasi, di ba, duly elected din naman yung representatives, di ba? Kahit members of Congress, halal din naman yun. Pero sir, before the SC decision dun sa mga people's initiatives, kung nakita nila yung mga pirma, fraudulent, Defective na ata noon yung panahon ni... Jen. Yes, so... Sir, wala bang ganong danger kapag ipupush yung people's initiative? they should be aware of the flaws cited by the Supreme Court. Siguro gagawin na nila yung tama. Gagawin na hindi yung perma na lang ng perma. Di ba? Pero sa taxing yun, di ba? Yung people's initiative. Kasi sabi ni Atty. Lagino, siya lang noon 5 months in the making. Tapos nauwi lang sa Supreme Court niya nagsabi, piecemeal lang. Sayang. dapat." Sayang yung efforts. Again, hindi ko nabasa yung mga bagong efforts ngayon. Sir, other issues lang po. Yes. Saan should the government reconsider the peace talks with the NPA following yung recent clash po sa Batangas where one soldier is killed? Anong tanong mo? Dapat ba i-reconsider ng pamahalaan ang peace talks with the NPA sunod po nung recent clash sa Batangas? Isang sundalo pa patay. Siguro aralin kung isolated yon kasi malapit na naman yung end of the year ata yung anniversary nila, di ba? Malapit na, no? So, aralin kung isolated yon o merong grupo na hindi tumutugon doon sa naging usaping pangkapayapaan. Sir, sinabi din po ni Senator Bato, payag siya na may peace talks pero dapat walang ceasefire. Ano po yung take dito? Peace talks na walang... Again, hindi ko na monitor yung statement ni Senator Bato. He might be correct. Okay na? Sports? Nung meeting ninyo sa US legislators, Actually, personal yun eh. May mga events kasi akong dinaluhan in my... The trip was on a personal capacity. So, may mga nakahalubilo lang tayo but it was not on an official basis. Pati pamasahe nga, sarili ko lahat yun na ano. So, everything was done on a personal capacity. So, mga kakilala ko naman dati yung iba. So, beyond that, I could not reveal what transpired. Sir, balikan ko lang ng konti. Sir, yung sa new rule po, yung Senate investigation, ano po yung naging motivation nito? Yung ipapile po nito? So, para once and for all to comply with the
Supreme Court ruling, and number two, to really make the current Senate rules compliant with what is procedurally and substantively fair and impartial. Para walang masabi sa mga hearing ng Blue Ribbon. Pero sir, may cases po ba na hindi siya naging fair? Iyon ang sabi ng Supreme Court doon sa Ong case. Kasi kinontempt na lang daw without giving the parties a chance to explain. So yun yung gagamutin. Pero kahit hindi naman ilagay sa rules, ginawa ko na rin yun, modesty aside, kahit wala sa rules. Thank you. Merry Christmas. Sir, atin wala pa. Ano na yung confidential